Kumusta po kayong lahat? Meron lang ako isang tanong sa inyo. Believer ba kayo ng things happen for a reason? Ako kasi yun talaga yung belief ko. Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, I think napakalaking bagay yung paniwalaan mo yung fact na yun. So, let me share with you the story nung aming student pathway na eventually naging PR pathway. Bago tayo mapunta dun sa good side, dun sa happy side, sa pagiging PR, ayokong i-disregard yung hardships, yung lahat ng pinagdaanan naming lungkot bago namin nakuha yung PR na yun. Hindi ko mapapangako na hindi ako magiging emotional kasi, ayan, nagsisimula na. Hindi ako nagiging emotional dahil nalulungkot ako na pinagdaanan namin yon. Nagiging emotional ako dahil sa tuwing binabalikan ko yung time na yon, paulit-ulit ding nare-remind sa akin kung paano naging faithful si Lord sa buhay namin. Nagsisimula pa lang, ano ba naman to? Okay, so simulan natin nung nag-start pa lang kaming mag-process. Doon sa previous naming vlog, nasabi nga namin na 2018 pa lang, meron na kaming express entry profile. So, nung 2019, yung kuya ko nakasama namin sa Abu Dhabi noon for more than 3 years. Yung siya at yung family niya is nag-migrate dito sa Canada. Naging motivation namin sila na eventually sumunod kami. That's actually the reason kung bakit kami nag-start mag-process. So, ayun nga, 2018, 2019, 20, 21, walang nangyayari, walang pathway na umaayon doon sa CRS points namin. Kasi lagi lang kaming 300 plus points. Yung mga draw sa express entry, lagi siyang 400 to 600 points and above. So, there's no chance talaga unless manominate kami sa isang province. So, since talagang parang wala ng pag-asa, noong 2022, yung isa nga sa mga barkada ko ay nagpo-process na rin para maging student sa Canada. And then, she mentioned that to us. Kinuwento niya sa amin yung process and all. Yun yung kasagsagan ng sobrang dami talagang international students na nag-a-apply. At bigla ko nagkaroon ng idea na baka ito na yung pathway para sa amin. Kasi sobrang after all those years, parang yung frustration talaga na bakit walang nangyayari, is there something wrong with the agency kasi under kami ng agency, o talaga bang hindi pa dumarating yung pathway na para sa amin. So, I believed na yun na yung paraan. So, I started researching about the student pathway sa tulong na rin ng barkada ko. So, nung nakaalis na siya, dun naman ako nag-start na mag-process nung sa amin. So, chinek ko yung magiging budget, chinek ko yung saan ako mag-aaral. Hindi ko alam kung paano i-explain yung hirap ng pagpaprocess ng student pathway. So, totoo lang, sobrang daming documents. Yung pagsusulat pa lang ng SOP or yung parang study plan, sobra talagang madugo siya. Kailangan mong mag-provide ng maraming mga proof with pictures, documents. Basta ang daming mga kailangan mong i-mention, daming kailangan mong ikwento, ang daming strategy na kailangan mong gawin, at maraming mga researches na kailangan mong gawin para lang ma-sure mo na tama yung sinusulat mo. So, ang laking bagay na naitulong sa akin ng barkada ko, and then joining groups, mga student pathway. Sobrang dami kong puyat noon, sabay mo pa na nagtatrabaho at may 2 anak. So, imagine the stress. So, ayun nga, naipasa na namin lahat ng mga documents. So, lumipas ang 1 buwan. Medyo, pa rin ako, motivated pa rin. Tapos, umabot ang
2 months, parang, my gosh, wala pa ring decision. And then, syempre, para medyo ma-relieve yung, yung tension, nagme-message ako sa mga groups o ng balita. Nakakainggit makabasa ng mga, approve in 24 days, approved in 1 month, or approved in less than 2 months. Mixed emotions actually merong ma-motivate ka, pero meron din namang madadown ka kasi nga, bakit sila meron na tapos kami wala pa. Time passed by, 3 months, 4 months, sabi ko ano na ba nangyayari? May mga times na I find myself crying habang papasok ako sa work or pauwi ako sa bahay. Yung tipong mag-isa lang akong naglalakad. Napapaiyak na lang ako habang nagdadasal na, Lord, ito ba talaga yung para sa amin? Before mag 5 months, ayun na yung sobrang nagki-question na ako. May one time na napaiyak na lang ako while praying. I hate myself for questioning God. Ang hirap tanggapin na paladasal ka, you're a member of a community, of a Catholic community, you're serving God, pero umabot ka dun sa point na nag-question ka sa kung ano yung plano niya. Parang napatanong lang ako, sabi ko, Lord, bakit mo inopen yung opportunity na to sa amin? And then parang bibitinin mo lang kami. Parang yung tipong pinatakam ka lang, pero hindi pala itutuloy. Yun yung time na sobrang down na talaga ako kasi hindi ko alam kung hanggang kailan kami maghihintay. I always pray na, help me find joy in waiting. Bigyan mo ko ng kapanatagan ng loob na darating siya in your perfect time. Yung time na yun, talagang nagsusorry ako sa kanya. Kasi I don't like what I was feeling, na I was questioning his intentions. Pero I want to be as transparent as I can. Kasi syempre si Lord wala naman siyang judgment eh. You can show Him your weaknesses, your doubts, your fears, knowing na He will not judge you. So, I just laid down all my weaknesses. So, sabi ko lang sa kanya, lahat ng nararamdaman kong to Lord, isusurrender ko lang sa'yo. Sa'yo na to Lord, sa'yo na tong lahat ng negative feelings na nararamdaman ko ngayon. Kasi, ito talaga yung sinasabi nila na, pag kinakaya mo, yung kinakaya mo na ikaw lang, hindi pwedeng ganun. Actually, yung surrendering, it's not a sign of weakness. Actually, mas magiging matapang ka pa kung magsusurrender ka. Ibig sabihin nun, hindi ka na dumedepende sa sarili mo lang na lakas, kundi dumedepende ka sa mas malakas sa'yo, which is siya. Diba? Doon ko talaga naranasan yung total surrender na, okay Lord, may your will be done. It's one thing that you're waiting for a decision na alam mong go na agad. And it's one thing na you're waiting for a decision na 50-50 pa. Yung iniisip ko kasi nung time na yun, magpa 5 months na nga. Wala pa yung decision. Paano kung ma-reject? So, I was already planning na pag na-reject, magpapasa ka na naman ng parang yung answer mo dun sa rejection. Tapos, it will take more time na naman of waiting. So, nandun na ako. Nandun na yung iniisip ko. Tapos, may hinahabol kaming oras. May hinahabol kaming time na dapat pag na-approve na ng ganito, dapat ganyan. Alam mo yun, sobrang dami ng gumugulo sa isip ko ng time na yun. And then, 5 months. August 30, nagulat ako, may-receive akong email na may update dun sa application namin. And when I opened my profile, yun na, nakita ko na approved. We were approved. Sobrang
Grabe, iyak ko noon. Para ako nanalo ng FAMAS Award. Alam mo yung ganon. Sobrang, kasi grabe yung pagod. Yung pagod ng pag-prepare. Tapos, yung anxiety while waiting. Yun talaga yung anxiety, grabe. Yun talaga yung pinaka mahirap kalabanin. Yung fear of the unknown. And then, after a month, nagulat na lang kami. Yung agency namin biglang nag-email congratulating us that we received a nomination from Ontario. Sobrang, what? Sobrang, what's happening? Ano nangyayari? Nakakagulat kasi wala kaming relatives sa Ontario. My brothers are in Alberta and Manitoba. So, bakit? Paano? Alam mo yun? But, syempre, magki-question pa ba kami? Nandyan na. Diba? Nomination for PR. After ng nomination namin, sobrang smooth ng lahat ng mga pangyayari. Yung processing officer na na-assign sa amin is Kabayan. And of all the people na maa-assign sa amin, I found out na classmate siya nung high school ng bunsong kapatid ng asawa ko. I don't know if it was a factor kasi sobra talagang gaan ang pakiramdam namin sa kanya and sobrang supportive niya kahit na syempre busy ako sa work the whole day, late hours, magsisend ako sa kanya ng message sa WhatsApp. Nakaka-reply pa siya. I don't expect her to reply pero talaga nagre-reply siya right away. And I'm so thankful about that kasi talagang ang laking tulong niya talaga sa processing ng papers namin. Bawat step, bawat documents na kailangan kong kunin, lahat ng proseso, sobrang swabe lang, sobrang bilis. Makikita niyo sa timeline namin kung gaano kabilis yung processing. So, yun na yun. Yun na yung sagot sa mga questions ko kung bakit. Kung bakit na-delay. Kasi ayaw niyang matuloy kami dito sa Canada bilang student. Kundi gusto niya pumunta kami dito as PR. Ba't pag di ka naman natuwa, di ba? 12 seconds later. Isa yun sa mga naging assurance namin na ito na yun. Ito talaga yung plano ni Lord. Ito talaga yung inilaan niya para sa amin. Alam mo yung assured ka na this is the right path. Yung feeling na nilatag na niya lahat in front of you kung saan ka pupunta, kung saan ka dadaan. Sobrang hindi ko ma-explain. Sobrang lang gaan sa pakiramdam. Sobrang na-enjoy ko yung process ng PR application namin kasi ang swabe ng lahat. Doon mo na lang talaga maiisip na, kaya pala pinagdaanan namin lahat ng pinagdaanan namin yon. Kaya pala kailangan mong maramdaman lahat ng mga negative feelings na yon. Kasi may matinding bawi si Lord later on. Kasi 'di ba, sabi nga nila mas ma-appreciate mo yung magandang bagay kapag nanggaling ka sa masamang karanasan. Sobrang nakaka-amaze lang yung karanasan na yun, and it's one of my life's experiences na hindi ko makakalimutan. At habang buhay kong ipagsisigawan kung paano naging faithful si Lord sa buhay namin, sa buhay ng pamilya namin. O diba? Paano hindi ka maniniwala sa things happen for a reason? Kaya ito yung isa sa mga experiences namin na lalong nagpatibay ng belief ko sa ganito. Kaya sa tuwing may mga negativities na dumarating, may mga delays, may mga obstacles, may mga hassle, yun talaga ang laging pinanghahawakan ko. Kung ano man ang
pinagdadaanan mo ngayon. May mga plano ka na hindi maisakatuparan. Tipong lahat na ginawa mo pero parang hindi mo pa rin nakukuha yung gusto mong makuha. May mga unfortunate events na nangyayari. Sana maging believer ka rin nito na ang lahat ng nangyayari ay may rason, and in God's perfect time, i-reveal niya sa'yo kung bakit. I-reveal niya sa'yo kung ano yung reason na yon. Basta matuto tayong maghintay at matuto tayong magtiwala sa Kanya. There will be times that your faith will be tested. There will be times that you will doubt your own faith. Pero wag na wag kang bibitaw. Lagi nyo lang din tatandaan na yung mga plano natin, minsan hindi yan yung plano ni Lord. Most of the time, better pa rin yung plano niya para sa atin. May mga problema man na dumarating, laging may kasunod na solusyon. Basta ang focus mo ay sa Kanya lang, lagi ka lang magtitiwala sa kung ano ang kaya niyang gawin. Sana po nakatulong tong video na to, lalo na sa mga may pinagdadaanan ngayon, lalo sa mga katulad namin na newcomers. Yung pagpunta natin dito, syempre ang hirap magsimula ulit, ang hirap maghanap ng trabaho, mahirap mag-settle down, pero rest assured na itong lahat ng mga pinagdadaanan natin, ano lang to paghahanda para sa mas malaking biyaya na darating. Paghahanda para sa mas bonggang-bonggang pasabog ni Lord sa buhay natin. In a good way. Tiwala lang, keep the faith. Aja, kakayanin lahat. Basta sa taas lang ang kapit. Thank you po ulit sa panonood ng aming vlog. Sana mag-subscribe kayo and support our videos, and you can share it also to other people na nagsisimula pa lang din dito sa Canada, mga newcomers na katulad namin, or if meron kang kakilala na kailangang marinig yung message na to. Feel free to share. Ayokong sarilinin to I want to be a living testimony of this truth. The things happen for a reason. Paalam po. Thank you again.